Hey guys! Magandang araw! Tara, samahan niyo po ako ngayong araw na pumunta sa North Korea. Pero bago yan, pakisumbang muna. Manood ng mga performances, listen to good news, 보셨는지 모르겠습니다만은 저는 이제 100개가 넘는 나라를 다녀봤는데요. Hindi ko po alam kung nakita niyo na po, pero habang ako po ay pumunta sa more than 100 countries. Para sundan nila. Hello po, magandang umaga po sa inyong lahat. Mabuhay! Mabuhay po talaga tayo. No? So by the way, my name is Crescente Barcenas and you can call me Enting! Ayos lang naman tayo. I'm from General Santos City, Mabuhay! So, 3 words para sa ano ba? Mahiyain. Tapos mahiyain, tapos slowly and surely but surely and handsome. Mahiyain ka pa no? Hello po, magandang tanghali sa lahat. Hindi po natin alam yung ibig sabihin. Wala din pong kabuluhan. Halimbawa, nag-celebrate po tayo ng birthday. at makinig sa mga bagong aral. May meaning po ba? Basta makapag-sharon na okay na yan. Hindi naman po siguro ganun, di ba? But it's very important for us to know the meaning. So, if you're going to give me a time to explain a little bit about of this background, ipaliwanag ko po sa inyo. Okay lang po ba? Yes po. Although i-explain ko pa rin mamaya, pero hindi lahat ma-explain ko eh. Ang DNZ, ang pupuntahan po natin ngayon ay hindi lang po siya DNZ. It's a very special place. This is the only location na meron po museum. Ibig sabihin, makikita po natin yung mga naka-portrait po dyan, meron po mga exhibition. Makikita po natin na yung significance of having this DMZ. Now, ang Korea po ay, ang pangalan niya dati is Hanbando. Isa lang po siya. Okay. So, yung North Korea, South Korea, isang Korea lang yan. So, edi sumakop yung China, yung Russia, di ba? Tapos, si Korea po ay naging independent through US. Yung North naging ano tawag dito? Country in English is hindi, yung kabalik na rin. Communist. Naging communist. Sa ngayon, very alarming yung Korean government. I don't know if you know about what is happening in Korea right now. Nag-upload po ako ng video dati. Pero bigla tumawag sa akin yung embassy, i-delete ko daw yung in-upload ko kasi yung Korean government ngayon malapit na pong maging communist. I-share ko sa inyo kung bakit. Although this is not a topic of our going there. Ngayon, meron pong mga spy na nakapasok ngayon sa South Korea. Isa po doon yung gusto magpatarsik kay President. So napatarsik na, masaya sila ngayon, di ba? Pero hindi yan ang tapos eh. Pagka napatarsik na, kailangan sila yung maupo sa pwesto. So they are trying to make up na itong mga communist na spy na andito ngayon gusto pong makapasok. Ngayon pagka sila na yung umupo doon, wala pa ngayon eh. This week malalaman na po yung pinaka-final judgment. Mamayang gabi, pupunta pa ako doon sa Kangamon. Sasali pa ako sa punta pa ako doon, mag-overnight kami doon. Anyways, kasi po, kaya po ako sumasama for the freedom of church. Kasi once na maging communist, lahat po ng church po dito, ipapasara po nila. Tapos, ewan ko kung masaya po kayo, pero every toilet, CR, maglalagay po sila ng third gender. So, merong he, she, or. They. Anyways, very, very alarming. So, ang Korea po ay isang bansa lang eh. Pero nahati siya ng naging isang communist, naging isang democratic. Ngayon,
marami pong nahating family. Maraming nasirang family. Bakit? Kasi yung mga nasa north doon, bigla na lang silang kinuha, naging alipin sila, naging, wala silang walang, kaya nahati po sila. Mamaya, when we go there, you can see all the pictures, all the exhibition. Ito yung mga family na ganito, nahiwalay because of that, World War II, during Korean War. Now, itong DMZ, why we are protecting? Kasi tayo, we don't attack. Nakita niyo po ba? We don't attack. We are promoting for peace. Pero itong si North, diba? May nag-attack sila, diba? May mga missile. Pero, ang pupunta po nating lugar ay unification. So, they are ano ba, for peace. They are for unification. Gusto nila ma-unite itong North. And, hindi ko i-explain lahat kasi dun po yung pinaka-main natin especially. When Korea, North Korea and South Korea ay unified, grabe, feeling ko ito na po yung magiging pinaka strongest country, pinaka-developed country. So, bakit nga ba importante man-unify ang North and South? Ito pong 38 parallel, mamaya makikita nyo po sa mapa. Mula po sa Incheon, makikita nyo na po yung DMZ. Kasi ang Incheon mahaba po yan kung makikita nyo po yung mapa. Yung pinaka-upper part po ni Incheon, Ganghwa. Narinig niyo na ba yung Ganghwa? From Ganghwa, Gimpo, Haju, hanggang sa taas na po yun. Yung buong line po na yan, 38 parallel po yan. Ito pupuntahan po natin, yan na po yung pinaka-closest. 2 kilometers distance, you can already see the view of whole North Korea. Meron pong mga... Ano sa report? Telescope. Tapos, microscope. Iba yun, ano yung microscope? Wala yan lang meron. Hindi, check ko lang kung gising ko ba kayo or... And then, each place, they will be sharing why unification is important. So, pagka na-unified siya, ano yung magiging itsura ni Korea? Ngayong broken siya, ganito yung itsura niya. Pero pagka na-unified siya, magiging ganito yung itsura. Anyways, last week, pumunta po ako dito sa DMC para makatanggap po ng education about sa mga exhibition. Para ako na lang yung mag-explain sa inyo pagdating po natin dito. Why? During weekends, wala po silang ganun. Only weekdays. So pumunta na po ako doon para makatanggap ng ganun. Para ma-explain po namin sa inyo. Wala na po mapalapak din. Sasabihin na namin, nag-effort kami para sa inyo. Thank you po. So, ayun, na-explain po kanina sa atin ni sustaining team. Ito pong once a month program po natin na tour. Kasi ito na rin po yung naging suggestion po ng mga ibang members po natin. Once a month, we're going to have this. Pagka-tour kasi meaningless Hindi naman, sorry for the term, not really meaningless. Kumbaga, may meaning pa rin pero parang may kulang without knowing the meaning. So gusto namin parang more on educational tour. Pagka nag-tour tayo, plus meron pa tayong matututunan. Okay? So next month, hindi lang po Cherry Blossom. Alam niyo po ba yung Cherry Blossom ay originated in Japan? Sakura. Kaya, dapat yung title po natin, Sakura. Sakura sa Korea. Okay ba? Sakura sa Korea. So, while we are enjoying the beauty of the nature, we're going to play some palarong Pinoy, mga iba-iba. And then, we're going to learn a little bit of this four season. And then, Cherry Blossom. Kasama originated dito. Anyway, sana po sa susunod na buwan makasama po namin kayo. And then, share ko lang po a little bit of our programs of Kabayan Dream Academy. Na-explain na po kanina, di ba? Bakit po ba natin ginagawa ito? Okay, na-explain po kanina dito ni Ate. Sana gusto po namin mag-aral na ganito, ganyan. Kasi ayaw ko na, ano ba yun? Ayaw niyo po na. Sa akin, excited ako dito kasi gusto ko, ayaw kong buong buhay na magtrabaho ng factory. Meron tayong free kasi pag meron tayong may sayo tayo or sadyang tayo sa sarili natin. Ano pong pangalan po niyo, Ate? Riza. Riza? Sadyang name Riza. Ayun, bagay. So, tama po yun. That is very, ano ba yun, parang eye-opener. Kasi po, let's face the reality. Tingnan po natin yung mga sarili natin. Hanggang kailan po ba tayo pwede mag-work? Diba? Not all the time. Buong taon, buong araw. Ang tawag po natin sa Korea, dodong. Ang ibig sabihin po kasi ng dodong, trabaho na mabigat. Yun po yung ibig sabihin ng dodong. Ang tawag po sa atin, dalawa 근로자, 노동자. Pagka sinabing dodongja, medyo mabigat na po
Dogata. Narinig niyo na po? Mga construction works, mga mano-mano ng mga trabaho. That whole year, hanggang 50 years or 60 years, hindi po natin kaya eh. Hindi na po, meron po tayong isang kasama dito si ate. Hindi niya po kaya na hanggang sa, di ba matagal? Masakit yung likod, masakit yung ano, tapos namamiss din yung family. So we have to think right now. Yung buong buhay natin, hindi pwedeng umikot ng ganito. We have to do something. And that is, we can learn through this exchange, collaboration, so that we can see para yung mind po natin ay mas maging malawak. And we can learn from our fellow kabayans, we can learn from the group, from the organization. Ako po personally, I was very thankful this morning kasi we invited the head pastor of our Indian church to give us a message. I didn't expect it na he's going to share a message of how we can receive this forgiveness of sin. But, you know, as I was translating a while ago, that was a eye-opener for me. Kasi ganito po yun eh. What he is trying to share with us, it's not only about our life. It's not only about our spiritual life. Tingnan po nyo, nagbigay po siya ng halimbawa. Akala po natin we are only sinners that can go to hell. But there is other way for us to go to heaven, and that is true Jesus once we realize that all of our sins are washed away. So once we have this like eye-opener, nagkaroon po tayo ng mind reformation, we can gain new thing. Likewise in our life, sa buhay po natin. For example, right now, we are going to TMC. Ito pala yung naging history ng Korea. Dati pala, united pala sila, magkasama pala sila. There is a learning. There is something that we can get from it. So, through different programs of our KFC Kabayan Dream Academy, I hope and we love to share this kind of skill development, mindset development, pagdating man po yan sa business, skills, mindset. Sana po lahat po tayo po mga kababayan sa Korea, we have to inspire one another. Tama ba? We have to share to one another how we can get one step closer to our goal. So, thank you so much to be with you today, and I hope you can enjoy the rest of our schedule. Anyways, konti na lang po, makakarating na po tayo sa venue. You can have some rest and prepare yourself para po sa ating pagdating doon. Yun naman po at marami pong salamat. Kamsahamnida. Are you ready? Yes! Tingnan po ninyo mga chinggo, tingnan po natin sa taas. Ano po yung nakikita po ninyo? This is what we call arirang. Kung makikita niyo po, arirang. This is, pwede po nating sabihin, national, hindi po siya national song, pero parang pinakamahal na kanta. Kumbaga sa Pinas, parang anak. Sa Korea po ay arirang. Pero bakit ito po yung naka-portrait dito? They want to share through music that the importance of Korea, South and North, ay kailangan ma-unite through Hangul. Kasi before pa rin kami ma-divide, isa lang po yung Korea. Okay? So later, pwede po tayo dito. Ito po ay exhibition center. Bali, every year, 2 times pinapalitan po na yung title. Pero this year, ang title po natin ay Live It All Together. 시작! 나를 잊지 말아요. Okay, so pagka pumasok po tayo, bali, ito po yung magiging concept flow ng ating exhibition. So, bakit po forget me that? Marami pong mga Korean families were divided when South and North were divided. So, marami pong mga family na nahuli, nakuha, without any reason, nahiwalay po sila. So, they want to share yung mga naging lost family po natin, huwag natin silang kalimutan. Sa entrance po natin, dyan po sa left side, mamaya makikita po ninyo pagkalabas. Makikita po ninyo, yan po yung North Korea. Pagka tumingin po kayo, North Korea po yan eh. Every Solnal, alam niyo po yung Solnal? Every Chuseok, marami pong mga broken, sorry for the term, yung mga broken, hindi po sila broken family ah. Mga family na naging alipin. Bumibisita po sila dito to remember their family in North. And they feel, dito po sa side nito. So very meaningful. Tama po ba? Okay. So kung okay na po tayo, pasok na po tayo sa loob. So, ito po ay dinrawing po ng isang sikat na artist dito sa Korea. Na tinignan niyo po, mamaya po pagka umakyat po tayo sa rooftop, we can see South Korea, North Korea one at a time. So pagka tumingin ka sa South Korea, pagka tumingin ka sa North, itong artist na to, gusto niya daw i-portray. Ano ba yung South and North when it is united? Ano pong nararamdaman po ninyo?
Can you feel the peace in our heart? So yun po yung parang purpose why they are drawing this kind of portraits. Maganda po ba? Okay, so mamaya pwede nyo rin pong basahin yung mga nakasulat sa likod. Sige po, dito po tayo. Yung mga nasa likod, naririnig ko ba? Alright, when South and North were divided, hindi naman nahuli yung mga families. Nahiwalay po sila. Ngayon, marami po mga Koreans, sabihin na natin yung mga North Koreans, tumatakas. Pero yung hometown po nila, anong nangyari? Di ba? Medyo brutal po yung nangyari. Diba, kinuha yung mga family nila, naging slave, naging alipin, naging communist. Ito pong drawing po na ito ay, despite of the dark side, being captivated in North Korea. Nung sila ay nakalabas na, nasa China na, naging masaya na, naging maganda na yung buhay. So they draw this kind of flowers. Sa, ngayon, tingnan po natin dito sa left side. Meron po kayong dalawang pictures na makikita. Meron po ngayon yung litrato, at saka dito. Ito pong picture po na ito, naririnig niyo po ba sa likod? Okay na ba? Okay na? Ano pong nakikita po ninyo? Nahulog sa train. Tama po ba? Hindi po nahulog sa train yan. Ito po yung train from North Korea going to China. Pero dahil sa ayaw niya talaga doon sa North Korea, tumakas po siya. So ganun po katindi yung naging hirap or yung journey po nila nung sila po ay nasa North Korea. Okay, let's move. Ito po yung mga naging handwritings ng bawat mga president po ng South Korea na bumisita po dito. Nag-iwan po sila ng kanilang mga alaala. So mula po sa kauna-una ang mga naging president po natin sa ngayon po ang pinaka-latest president po natin, si President Moon, which is na-impeach na po siya ngayon. Pero siya po yung pinaka-latest or pinaka-naging current president po ng South Korea. So tingnan po ninyo kung ano po yung mga sinulat po nila. Chayo Pyongyang. Sabi ko po kanina sa loob ng bus, ang pangalan po ng Korea dati ay Hanbando. Before po ma-divide into South and North, the name of Korea is Hanbando. Hanbando 평화통일을 이루어질 세계 평화에 기여하게. So they want to remember the unification of South and North. Okay, hanggang sa ito ay maibalik muli sa Hanbando. So the name of Korea will no longer be South Korea, will no longer be North Korea. It is Hanbando. Sa tingnan po naman po natin dito. Tingnan niyo po ito. Ito po tayo ngayon dito sa Unification Tower po tayo. Ngayon, ano po yung nadi-divide na water, yung river po na yun, that is what we call the third day parallel. Wala po dito. Lahat po yan, divided sa South and North. Tingnan po ninyo ito. Wala po dito, hindi ko na po i-explain ng mahaba. Ikot po tayo tag-isang beses. Dito nyo po makikita yung pinaka-latest history. Kung saan po, from Japanese, nakalayo po yung Korea. 1945 to 1948. Sobrang naging brutal po eh. Kahit na nakalayo na kami ng 1945 hanggang 1948, hindi pa po nila nilaban. Pero totally, we were became independent 1945. Pero again, from 1950, nagkaroon po ng Korean War between South and North. Yun nga po, kaya nahiwalay. So tingnan po natin yung mga bawat pictures. Ikot po tayo ganito one by one. Tingnan po natin. Ikot po tayo. Turn around. Turn around. Uy, baka picture niyo ako. Baka sama sa exhibit. Magagawin ko muna tayo ulit doon. Then mamaya magkakaroon tayo ng free time. Ano po tayo? Tama pa, Moon Jae-in. Ito yung pinababalas lang dati. Ito yung pinababalang dati. No? Yan yung pinababa, 2022. Ito si Marcos. South Korea lang tayo. Yun po yung pinaka-mini slogan po nila dito. Okay? Move po tayo. Nakapagta ko para sa no, madikaran pa. Basement.
hospital. Pero ngayon, yung pupuntahan po natin ay sa mga highlights. Highlights na pwede po natin ito. Hindi na po natin yung pupuntahan sa mga Korean din. Pero yung Korean pwede po after ng ating tour. Okay? Ngayon, aking mga stars, please follow us. Pero siya, nakakapunta siya ng isang bag. Tayo nagtutang ng Kaway po, welcome sa Nagkorea. May vlogger. Ito po nasa right side. Ito po yung mga family Nakakaya naman na nakahiwalay. Noong nagkaroon po ng Korean War, ito po yung mga family na hindi naman nila nahiwalay. Pero there is a TV program in KBS na hinahanap po nila yung mga nawawala po nilang family, which recently nahanap po nila through DNA. So, sige po, tingnan niyo po yung mga bawat pictures. Divided families photography. Tapos ito pa yung Hindi po kasama. Pag siya idamay. Nawawala. Akala naligaw ka sa North. Sikip kasi siya. Oh. Yung taon nila doon. Memory nila, recollecting memories. Alam na alam ko, sumulat ako dati dyan. Dapat mo natin po. Sige, dapat mo na kayo. Saka kayo explain. Dapat mo na kayo. Pagkatapos, sige po, pasok po kayo dito. Lapit mo na. Tignan niyo po. Hawakan ninyo. Amoyin ninyo. Baka namatay na mga yan. Parang virus na siya. 1939 pa. Ito, 1926. 1969. Sino itong mga kaibigan na ito? Nakita niyo po ba? Tingin po kayo ngayon sa akin. Na-explain ko po kung ano po yung mga yan. Nagkaroon po ng program. Hello. Nagkaroon po ng program dito sa South Korea na meron pong mga families na nakatakas. Ngayon nasa Korea na po sila. Ang tawag po natin sa kanila yung mga refugee. So ito po mga refugee, gumawa po sila ng parang program wherein nag-send po sila ng Uchebok. Alam niyo po yung Uchebok? Post office. Nag-request po sila doon na yung mga families po nila na naiwan sa North Korea, isa nyo sa amin yung hometown ninyo. Isa nyo sa amin kung ano yung naalala ninyo. Eh syempre meron po sa kanila hindi marunong magsulat. So dinadrawing na lang nila. Meron po sa kanila marunong magsulat, so kung ano yung nakikita nila, in-explain nila through handwritings. Hello po Nay, hello po Kuya, ito po yung bahay natin. Merong puno, merong kanito. So ngayon, tignan nyo po ulit, mag-iba po yung view nyo po dyan. Now you understand what is that picture. Ibig sabihin bahay niya sa bundok kasi meron. Yung hometown niya. Oma! So ano po yung nakikita ninyo? Try to understand, it's very easy kasi may mga elementary din po dyan. Bata, may mga bata. Parang, Hindi nila ma-explain through text, meron po mga drawings. Lahat po yan, binather po nila from North Korea and they send to medyo, South Korea. hindi siya, para nasa city. Ito, nasa probinsya. Probinsya pa. Ano to? Ang ganda ng sulat niya. 19, ano ba to? 1996? Walang iyak na. 18 or 1996? Nakakaiyak, promise. Oma! Imagine. Ito yung first na natutunan mo eh. Tago. Nagugutom siya eh. Show me. 2016? 2016 pa.
siguro atin na to 1928. Hindi ko na So, what is this sound? Ang sound po na ito ay, etong nagpiano dito, isa po siya sa naging refugee. Pero isa rin po siya sa Koreano na gusto niya ma-unify ang South and North. So, during the anniversary of this South Korea, North Korea, gumawa po siya ng kakaibang piano. Ngayon, pagka lumapit po tayo sa 38 parallel, kung saan po na-divide, alam niyo po kung ano yung doon, mga alambre. Diba? Naka-alambre po yan eh. Kinuha niya yung alambre na yon at yun po yung nilagay niya sa piano. At gamit nun, tinugtog niya ang piano. Naririnig niyo? So, from now on, I'm going to give you a time to look at the piano. Pero, hindi po pwedeng hawakan. Tingin lang ha. Okay, you may now see. Ano siya? Palanggi talaga siya. Ano naman talaga sa finger? So, wala ano siya. North Cebu. North Cebu. Huwag na sa North Korea. Ayaw ko na doon. Isipin mo yun with why nila. Nakapulong sila. Yung mga sulat-sulat nila. Elevator ng blind. Kaya mo na, exercise yun. Kaya mo. Hindi, mamaya. Yung mga ano naman na yun.北韩居民和军人使用的道路大部分是土路，主要靠自行车和徒步来移动。设施是进行各种文史活动的北京广播馆和北京广播承载着小乡村的5年制小学，还有为了庆祝好现场而兴起的新城世纪广场。会上看到的主要军事设施有金门机场的指挥站和位于在北方地区建立最年最集结的北韩军事所。Sa Samsung namin ko eh. 在色汉江和北侧 Ano ba? Ayun daw, yun. Saan sila? Saan sila nakakapit? Parang kalapit lang nun. Buti hindi nasakot ng bahay na ito. Hindi mo nakikita ko malaki sa mga. Ayun dun nun. Ang grabe pero matitingnan mo siya. Ayaw nga no? Kita yung ano? Pag wala, hindi mo nakita. Pag wala ka sa mga. Doon ka ba dyan? Ay, doon ba tayo? Ito sa Korea. Mas makikita niyo po sa labas. Labas tayo may telescope. Let's go outside, guys. Where is it? Here. Turistang-turista eh. Feeling na feeling. Here. Ano daw? Dito yung Sa fourth floor, merong coffee shop dyan. Pwede kayong mag-coffee habang nakikita nyo pa yung North Korea. Okay? Ngayon, ang distance nitong lighthouse out to North Korea is 2 kilometers. Sobrang malapit. Pero pagka lumapit pa tayo doon, hindi na pwede. Kasi meron po silang postal guard. Ano po tawag doon? Pag kami nakita sila, anyone na lumapit doon sa parallel, bang! Hindi pwede. Okay? So, Kinamahan ka. kahit po may white flag, ito po yung pinaka-safest place natin na pwede po natin makita yung North Korea. Okay po ba? So, that will be the full tour po natin for this, ano tawag dito? DMZ. Ngayon,
Mas maganda, sa taas nyo po tignan. Dito kasi bababa lang eh. Akit po tayo dito. Sa taas po natin tignan. After nyo pong manood, pwede po kayo magkape-kape dyan. Mag-gather po tayo sa first floor, 325. Sige po, marami po salamat. Bye-bye! Enjoy your time! Thank you! Silipin natin si Kim Jong-un. Kim Jong-un. Next na kayo sa taas. Kim Jong-un! Dadalig pa yun. Yun natin yung liburan na. Talagang may Parang ghost town na. 바다요 이거? 아무 생각 안 든다. 와보이세. Kahit walang salamin. Si sir. Oo nga na, sir. Nakatayo, parang black ba yun? Dark. Sinampolan. Baka mamaya barling. Baril. Grabe naman. Hi! Hi, friends! Friends tayo, unification. Kuya Inting, iyak. Wala yung mga luma, mga bagong mga songs na. Hanggang mga 2010. Naku, hindi abot Mga 1990 siguro baka mahirap na yun. Mga Michael Ernst to ba? So, sino ba yung Let's go! Hey! Maganda na yun, dito na lang. Okay. Si Kuya yung salit number 1. Kuya, nakakanta ka diba? Ano? Title. Okay, wala. Ikaw na mauna. Anong kanta? Title. Ngiti daw, ngiti. Samayin? English lang nga daw, tsaka Korean eh. Why you samayin? Ano ka Tagalog? Open arms daw, open arms. 생일 축하합니다. Ayun, may song pa yan eh. Wala nga song punto. Ay, time na lang. Ako mag-isisi kayo. Ayun. Ano, Fredless? Okay. Eh, nakakakagyan natin. Nakahalo ko. Ano? Oh, si Jack. Si Jack. Open arms. Wala bang close arms? Kasi si Hayong. Hello.